overall, I would say, sa atin, I'm talking ng Philippines, no? Kasi of course, kabisado ko yun, na talagang maganda ang ugnayan ng pare at ng laiko. But it is because of our strong sense of family na andun pa rin ginaguide ng pamilya. May support di ba? Unlike kasi in other nation, parang at the age of 18, lumayas ka na. Di ba? So, hindi sila nag-guide. So, parang may galit The way I look at it, kaya nagkakaroon ng problema ngayon sa kaparian because of this kind of feeling they are so alone. No? Dahil they have to struggle on their own. Walang support core. And they don't have anybody to turn to. Tapos, as you said, in the mission countries, pag na-assign pa sila doon, ang lalayo pa, so bumabalik yung mga nakaraan na nagiging very bitter sila, you know. Pero sa Pilipinas, it's like a family. They treat the priest like a family, like a brother, like a father. So I think that's a big difference. Matindi ang appreciation ng laiko sa mga pare, no? Kung minsan ka sinasabi nila parang, mukhang ini-spoiled nga yata nung ibang laiko daw ang pare. Something like that, you know. Well, it's true. In some ways, no? Pero I would say, in general, very healthy. Very healthy. That's why education. Kasi hindi na aking personal experience Ako, 31 years na akong pare. This coming May 24, ha? 31 years na akong Kaya pare. importante rin kasi, ma-educate din naman lay. Kung hanggang saan, kailangan may limitation. You know, if you really want to help the priest, you really want them to really serve, you know, the parishioner in the right way, dapat alam mo hanggang saan lang. Di ba? May limitation din yan. Dapat, meron. May mga areas na, sandali, off-limits yan, hindi dapat, yan, mga ganon. Pero, saying this, ako, nung nag-start ako magtrabaho sa Propaganda Fide, back in 2005, nakita ko rin naman na parang, although sinasabi natin maraming para sa Pilipinas, pero hindi. Parang, kulang tayo. Kulang. Because actually, meron lang tayo about 7,000? 9,000. 9,000, okay. Yeah, but it's not enough with the population that we have now. At siguro din, ngayon mapabatid natin sa, mapahatid, no, natin sa mga kaparian din, no, at sa mga obispo na siguro yung pagtawag ngayon sa Pilipinas talaga ay paramihin pa natin ang mga pare. Kasi hindi lang para sa ating needs locally, no, kundi tayo ay merong misyon, ha? Collective mission sa ating paligid in Asia. Kasi tayo ngayong the only Christian nation in Asia. Of course, contested na yan dahil yung isang bansa sa Indonesia ay very Catholic din yun. No? East Timor. Yan ay 90-something%. Alam mo, Monsignor Bito, napakaganda ng sharing mo and I agree with you. We have a very strong sense of mission that is dapat na mga Pilipino priests should really learn and we need to encourage more vocation. Pero magbabalik po ang power to you. Monsignor Bito, napakaganda kanina ng sharing mo, no? Sinasabi mo, ang role ng Filipino clergy is very important because it's may mission na ginagampanan at nakikita natin, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa ibang bansa. And I agree with what you said because ang dami mga bishops, no, obispo, cardinal, pag nagsishare sila sa akin, sabi, alam mo, Elvira, ang dami humihingi sa amin ng kaparian from other countries like Australia, America, Europe, even Africa. And some of them goes there as a mission. Pero ang problema lang, minsan, ayaw nila pumunta sa ibang bansa. Sabi ko nga minsan, niloloko ko, sabi ko, wow, para na kayong OFW, in demand kayo. There must be something in the Filipinos clergy na pinag-aagawan, di ba? What do you like, you know, to tell the Filipino clergy, what should they do to increase more their faith? Tsaka, paano natin matutulungan yung mga calling the attention of the family na wag hadlangan ang may napapansin mga anak gusto magpare, magmadre. What will be your sharing here? Yes. Siguro masasabi ko sa kapwa ko paring Pinoy, no, ha? Maging seryoso tayo, dagdagan pa natin yung effort natin sa vocation campaign. Yes. Kasi doon nakasalalay yun eh. Pero sa akin, ang talagang the best way of campaigning
is yung isabuhay mo, yung pagkapari mo. Okay. To the point na mai-inspire yung mga batang nasa paligid mo. Nakikita. Oo, Yes, ganun eh. yes. Kaya kami ang pinakaunang promoter of vocation eh. Yung kami mga pare, the way we live out our life as priests, no? Yes. Mag-project tayo, mga pare, no? Na tayo talagang masaya, kontento tayo sa pagiging pare. Yes, tama. Kasi nakita ko din yun sa the last 31 years na ako'y pare, no? Marami na akong naging dating altar boys, no? Na ngayon, mga pare na. In fact, dito sa Roma, may 2 parish priests, no? Na Filipino, from my diocese, na mga dati kong mga Saan ang sakristiyan niya. diocese mo? From... Ako po ay taga Laguna, so diocese of San Pablo. Laguna. Yes, yes, Diocese of San okay. Pablo. So, yun ang unang challenge siguro, ating pasigsahin yung vocation campaign. Kasi, doon nakasalalay yung paglago ng pare sa atin. Yes. And then secondly siguro, mangangailangan din niya na maging very supportive tayo doon sa mga nasa loob ng seminaryo. Yes. So in other words, sino ba ang dapat tumulong doon sa mga seminarista, no? Eh mga pare din. Yes, tama. Diba? So ako, sa aking karanasan, yung bang, sabi ko nga, kung ikaw ay masayang bilang isang doktor, doon sa mga tao sa paligid mo, sa mga bata, isi-share mo rin yun na maging doktor ka kasi okay ito eh. Masarap tumbuhin ito, Nakaka-inspired diba? sila. So, Oo. parang ganun eh. Kung isa, hindi mo kinakailangan magbigay ng mga magandang talk. It's just, you know, the way you live up your life as a priest, no? Kitang-kita ka na ikaw ay masaya, na ikaw ay marami nagagawa para sa tao. Yes. I think that will be enough. That'll be enough. Of course, you have to pray. Sabi nga ng Panginoon, pray that, you know, there will be a lot of laborers to the harvest. So may minensyon ka kanina about this Domus Fide. No, Fide Donum, no? Yun, siguro isa pa rin challenge sa mga parang Pilipino. Tayo, katulad ko, parang diocesan o secular, Yes, no? yes. Pwedeng magtrabaho sa mission countries as Fide Donum, no? It's a Latin term, which means parang a gift of faith, no? Regalo ng pananampalataya, no? So, dapat din yung mga bishops ay mag-encourage din ng mga pare na after a certain time, encourage yung mga pare, o sige, pumunta kayo sa, halimbawa, sa ating bansa, punta kayo sa Indonesia, punta kayo sa Malaysia. Talagang ano ito, pagbibigay natin. I believe ang ating simbahan sa Pilipinas ay dapat maging generous, no? And I would immediately add din, no? Kasi meron din tayong pangailangan yung local churches, Yes, pero meron din pangailangan yung universal church, yun yung Vatican. Yes. Sa totoo lang, sa ngayon, ang Pilipino lang sa Vatican, bali 2 lang kami na pare. Okay. Ako, nagkatrabaho nga sa Propaganda Fide, and then meron pang isang katrabaho sa Caritas International. Okay. Eh so far, 2 lang kami pare ngayon. Of course, meron tayo ilang madre, si Mother Rorella nasa Congregation for Bishops. Yes. Then meron pa isa sa Pontifical Council for Migrants, no? Isang Pukularina na Pilipina. Okay. So, that's about it. Whereas yung Nigeria, yung India, ang dami-dami nilang pare sa Vatican. In fact, hinahanapan tayo ng Vatican. Nasaan ang mga paring Pilipino? Kasi kinakailangan din kayo sa Vatican. So what do you see is the problem? Kasi ako din nagtataka. Yeah. Kasi I feel, mas magaling tayo Pilipino, mga Pilipino priests, no? Very Well, deserving. Pero bakit kaya? Nung binibisita ko mga Yes, kongregasyon, yes, yeah. na ibang national, Indian, may Korean, no? May African, pero Pilipino, very I bihira. would immediately identify 3 factors. No? Okay. Number 1, siguro nga, dahil malayo tayo sa Vatican, para bang natin tayo sa other side of the globe, parang hindi na nakikita yung needs ng Vatican. To the point na yung mga bishops, parang hindi na naisip na, nga, magpadala tayo ng, for example, magpadala tayo ng mga pare na mag-aaral sa akademya para later on magiging nunsyo. Yes. Although we have 4 nuncios, Filipino nuncios now. Yes. Pero again, looking at the number of population natin, parang kukunti yung 4 na yun. Ha? Yes. Tapos ilan yung estudyante natin sa akademya ngayon? In fact, sa akademya ngayon, 0. Walang Filipino priest. Yes. Of course, meron tayong waiting to become, Yes. nuncio, no? So yun, una yun, yung, kumbaga, parang hindi aware tayo ng needs. So I think we should make the bishops and priests be aware of the fact na may pangailangan. Okay. Mahigpit ang pangailangan ng Vatican. Okay. Okay.